Konnichiwa sa inyo mga ka-Hokage at ngayon ay nagbabalik tayo sa panibagong building PC na 30k budget. Ano lang siya, system unit lang siya na aking gagamitin para sa mga future videos ko, sa mga aking future gameplay. So, ayun, pasensya na kung matagal ako hindi nakapag-record dahil nga, ayun, nag-online class na at naging mahirap na ang klase. Dahil, ayun, online class na, busy na ulit. Bago tayo mag-start, please leave a like, share, comment, and subscribe. At ayun, diretso na tayo sa video. At ayan, at dahil hindi naging maganda ang audio ng aking video, gumawa na lang ako ng voice recording about sa pinapakita ko yung aking mga PC parts na aking gagamitin. So ito pa lang aking processor, which is ang Ryzen 5 3500X. So meron siyang 6 cores and 6 threads. So maganda na siya para sa editing and gaming and multitasking. So ito naman ang aking RAM, which is ang HyperX. DDR4 siya at 2666 megahertz ang aking RAM. So ayan, dalawa sila, bali 16 gig RAM with 2666 megahertz. So paalala lang po, yung lalagyan nila is kaya magkaiba dahil yung kulay black is una ko siyang nabili, pero sa PC Express ko siya nabili. So iba pa, tsaka last year pa nabili. So yung isa kailan lang, yung bago lang. So ayun daw yung updated na box design nila, kaya naging puti. At ang akin namang motherboard is ang Asus Prime B450MA. So pang Ryzen talaga siya at updated ng kanyang BIOS dahil tinanong ko yung nagtitinda kung updated na ba siya. So ayun, updated na raw. Tapos ayun pala yung kanyang specs. Ayun, ready na siya sa 3000 Gen na Ryzen. So ang susunod naman ay ang aking SSD na Ramsta, which is 128GB lang siya. So binili ko lang naman siya para sa boot, para mas bumilis yung pagbukas ng aking PC at ang takbo ng aking PC pagdating sa Windows. Dahil kailangan ko rin naman ito at mura lang rin naman siya. So kinuha ko na. At ang susunod naman ay ang aking graphics card, which is ang MSI Ventus XS OC Edition. So GTX 1650 siya na MSI. So di naman ako maarte sa graphics card, pero mas gusto ko sana yung lagpas na sa 1000 ganun. So ayun, pasok siya. Ayoko na kasi nung mga lumang version, which is yung mga 660, which is yung gamit ko nung una. So ayun, ang taas ng aking in-upgrade. At ang susunod naman ay ang aking HDD na nabili ko lang sa pinsan ko na 2TB na Western Digital. So second hand na siya, so mura na rin siya, kaya kinuha ko na. At ito naman ng aking power supply, which is ang Thermaltake Light Power RGB 550 watts. So 550 watts lang siya. So nung bumibili kasi ako ng parts ng mga PC, bigla akong nakita na required pala bumili ng power supply nung time na yun kapag Ryzen ang bibilhin mo. Eh hindi naman ako handa, kaya ayun yung kinuha ko, na no choice ako, naganap muna ako ng mura. Pero as soon as possible papalitan ko agad siya for more security dahil alam niyo na mababa yung watts. So baka hindi kayanin ng PC, so baka maapektuhan niya aking mga PC parts. So delikado na. Tinanong ko naman yung nagtitinda na sa PC option kung okay gamitin yung power supply na yun para sa specs na hinahanap ko. Sabi niya okay naman daw. So, good started. Tapos ito naman ang aking case, which is ang Rakhalia ATX. So, nabibili siya sa ACPC or sa kung saan mang store na nagtitinda ng mga rack na peripherals, yung mga accessories, PC, ganun. So, nabili ko siya sa ACPC. So, black siya. So, kaya ko siya binili dahil maganda ang kanyang air supply. At ito ang kanyang side panel, which is ang dali-dali niya lang buksan dahil dehatak lang siya, like para siyang pinto na hindi kailangan ng screws. Sobrang dali niya lang gamitin. Tsaka ang ganda ng cable management niya dahil sobrang laki niya. Sobrang laki ng space para sa cables. So, sobrang ganda niya na. Swak na swak siya para sa mga Ryzen build. So, kinuha ko na agad siya at ayun. Tapos ang aking fans naman na gagamitin is ay ang AD-Link. So, etong dalawang to is ang aking pinaglumaan. Kinuha ko lang sa dating PC ko. Ayun, no?
So, kinuha ko lang yung dalawa dahil wala pa yung aking fans na in-order sa Lazada. So, padating pa lang yung 3 fans na binili ko. So, ayun. Tsaka meron naman libre tong case na isang rack fan. So, pang exhaust na rin yun. So, which is good na rin. Ayun o, kung nakikita nyo. Basta ayun, nakakabit na siya. Naka-applied na siya. So, okay na tayo dun. So, ayan na yung aking mga PC parts na aking gagamitin para makabuo ng aking sariling gaming PC. Ayun guys, so lahat ng ito is pinag-ipunan ko rin at tinulungan rin ako ng aking pamilya para mabili ko yung mga to, pati ng aking girlfriend. So, salamat sa inyo, salamat sa mga nag-sponsor sa akin. So, yan. So, ang una natin gagawin is buksan natin yung box at i-check natin yung laman ng motherboard, yung box mismo, dahil ito yung mga ating kakailanganin para masaksak natin yung mga components natin sa ating motherboard. So kunin muna natin yung motherboard at i-check natin yung box kung meron pa ba silang laman na ating kailangan kunin at ating magagamit. So kinuha ko na yung aking SATA cable at ayun ang IO shield na aking kailangan at ang manual. So ayan, at meron rin pala siyang CD para sa BIOS. Update siguro yan. So ayan. So yun lang yung laman ng box at ayan, isara na natin siya. So disclaimer lang guys, so first time ko lang mag-build ng PC. So medyo kinakabahan pa ako at wala pa akong experience sa pag-build ng PC. So this is my first time and I'm just a beginner. So nanood lang ako ng mga tutorial para magawa ko to. So ayan. At ayan, tanggalin muna natin yung plastic ng motherboard at wag natin hawakan yung mga kung ano-ano man dahil baka may magloko. So ayan. So meron siyang 4 na DIMM slot which is yung pinaglalagayan ng mga RAM. So ayan. So pwede siya mag 64 gig DDR4 na RAM. So ito ang ating processor na Ryzen 5 3500X. So buksan ko muna siya. Kunin ko muna yung ating CPU. So yan. Ayan. So check muna natin yung box. Okay, kunin natin yung laman. Ayan, ito ang ating pinaka CPU which is nandun sa loob ng plastic cover niya. Basta yung case niya. So ayun yung mga pin, oh. Sobrang ganda niya, promise guys. Tsaka ang bigat, legit. Sobrang bigat. Hindi naman as in na mabigat. Hindi ko inaakalang ganun siya kabigat. So, kala ko sobrang gaan niya lang, like parang chichirya ganun. Parang ano ka talaga, umawak ka talaga ng bakal ganun. So, ayan, buksan muna natin yung socket. So, kakabit na natin ng ating CPU. Yan. So, ayan na po. At ingatan natin siya. Huwag natin didiinan yung gitna. Hawakan lang natin sa gilid. At meron namang guide yan sa pagkabit. Meron kami kitang parang tuldok or arrow sa dulo niya, sa corner. Hindi ko lang ma-focus sa camera. Pero ayun, tinuturo ko siya. Sobrang liit niya guys. Parang tuldok lang talaga siya. Sa ibang video kasi na napanood ko is may arrow talaga. Pero dito parang tuldok lang siya. Which is, ang hirap niya makita para sa mga hindi ganun kalinaw yung mata. Pero sa akin, nakikita ko siya dahil malinaw naman yung aking mata. So, good tayo din. At ayan, ilalagay na natin siya sa CPU socket. So ayan, meron rin siyang arrow dun sa CPU socket na kung saan itututok mo yung arrow ng CPU, yung tuldok na gold sa CPU para ayun, mag-fit. Ayan, dahan-dahan lang. At ayun, nakita nyo naman parang gumalaw na siya. So sinisecure ko na lang siya kung nakalagay na ba siya. Lumusot na siya sa mga butas ng CPU socket kaya okay na yun. Tapos ngayon ay ilalagay na natin, ay isasara na natin yung CPU socket. Ayan o. Medyo kailangan mo talagang i-force dahil may pagkatigas talaga yung parang pang-lock niya. So ito naman ang ating CPU cooler na ating i-install ngayon. Buksan lang natin. Itong CPU cooler na to is libre lang kasama nung processor. Kaya okay na rin siya. Ayun o, meron siyang pre-installed na thermal paste para hindi uminit yung ating CPU at maging safe yung CPU natin. So karaniwan sa mga nakikita ko sa tutorial, nasa kaliwa lagi yung AMD na logo. Hindi siya tinututok dun sa RAM. Bali na sa opposite side siya ng RAM, ganun.
para hindi tumama sa RAM sticks, ganun, para hindi niya maharangan. So ayan, tanggalin muna natin yung mga screws, yung mga lock sa mga paglalagyan ng CPU cooler. At ayan, tatanggalin na natin yung mga screws, yung lock. Yan. So wag nyo masyadong diinan guys, dahil baka maapektuhan yung motherboard. Gaanan nyo lang, basta matanggal nyo lang yung mga screws. So medyo kinakabahan ako guys, dahil first time ko to. At wala pa experience, walang nagturo sa akin, ganun. Di pa kasi ako naka-experience ng ganito. Basta as in first time ko siya, napapanood ko lang siya. So, ayun, ginamit ko na yung skills ko na aking nalaman sa pamamagitan ng panonood ng tutorials, ganun. Yan tanggal na Let's go! So ngayon, ikakabit na natin yung CPU cooler na fan na libre ng Ryzen, which is maganda yun guys dahil sila mismo yung gumawa. So ayan, kailangan pala natin ng lalagyanan ng mga screws para hindi mawala. So ayan, ipapwesto na natin yung CPU fan. Let's go! So itutok lang natin sa butas. Mayroong mga butas yan, yung mga pinanggalingan ng lock. So doon natin ilulusot yung mga screws ng fans. Di ko sure kung kita sa video pero may screws yung fans. Tapos ayan pala, i-screwin ko na siya. So keep in your mind na laging criss-cross pattern para maging pantay sila sa motherboard. Like, para maging pantay yung pagkakalapag. Kasi kapag ginawa mo na uunahin mo yung dalawang taas, baka mamaya mas madiin yun sa taas, tapos yun sa baba, nakaangat. Ganun. And so, dahan-dahan lang. Laging gagawin is, iikot lang konti. Once na naramdaman mong nalock, okay na muna yun. Tapos, punta ka na agad sa kasunod. Dahil, kapag diniinan mo agad yun, baka mapuwersa. So, yung kabilang side is umangat at hindi na maging pantay. So, ayan. Gaanan nyo lang muna yung pag-screw. Once na okay na lahat, tsaka nyo lang i-tighten. Ayan. Tsaka nyo lang sikipan. Diinan. Ganun. Yan. So, masikip na. Check lang kung umuuga pa. So, okay na siya guys. And so, isasaksak ko na yung CPU fan. Pero hanapan ko muna siya ng way para maging malinis. Para hindi makita yung cables, ganun. Kapag tinignan yung case ko, ganun. So, ginawa ko is inipit ko siya sa gilid ng CPU fan. Yung sa labas, wala naman tumatama dun. So, dun ko siya nilusot. Ayun, sinaksak ko muna yung CPU fan. Sobrang kinakabahan ako niyan guys dahil di ko sure kung tama ba tong pinaglulusutan ko dahil first time nga. At, ayun, so, ayun, pumasok na siya guys. So, ayan, it's time to hide the cable para maging malinis tignan. Yan, let's go. So, ayan, nung makabit na natin yung CPU cooler, ang susunod naman natin is ang mga RAM. So, ayan. So, ang pagkabit pala ng RAM is madali lang. Dahil meron namang mga signs which is sobrang dali kahit kayo na hindi marunong sa PC. Once na nakita nyo, baka malaman nyo agad. Or sa akin lang yun. So ayan, kinukuha ko na. So may kita nyo naman na may ngipin yan. Ayun, ang ngipin. Yung gold na, ayun, yung sa ilalim ng itim. Ayun, nakikita nyo yung bungi. So ipapantay nyo lang yun sa motherboard. Meron kasi sa motherboard na parang, parang space. Tapos doon mo ipapatong yung RAM. Basta may sign siya na ngipin, ganun. Na malalaman mo agad na doon pala siya ipapantay. So, meron rin pala siyang sign sa motherboard. Kasi karaniwan, yung iba is dalawa lang talaga yung RAM muna. So, meron na agad siyang nakalagay sa motherboard na kung saan mo ilalagay yung RAM. Dahil kapag nilagay mo sa ibang slot yung RAM, may possibility na hindi niya mabasa. So, ayan. Meron naman nakalagay sa motherboard kung saan may sasaksak yung dalawang unang RAM na iyong ilalagay. So, ayan. Inopen ko yung lock. Tapos ngayon, ilalagay ko na yung RAM. So, dahan-dahan lang guys. So, kakaiba pala tong motherboard na aking hawak ngayon. Kasi ang pagkakaalam ko laging magkabila ang dulo is may lock. So, pwedeng ma-open parehas. Pero itong Asus Prime, yung kabilang side lang yung may lock. So, ayan. Nilulusot ko na at ayan, tulak mo lang konti, wag sobrang diin. Once na naramdaman mo na lock, okay na yun. So yan, nakalock na siya, okay na siya, good. So yung isa naman, so ayan, lalagay ko na rin siya sa kanyang pwesto, sa naka-assign sa motherboard para gumana talaga yung dalawa. So yan,
Itutok lang natin sa butas. So, ayan, tulak na natin. And once na nag-lock, okay na. So, yan, nakalock na yung dalawa. So, okay na sila. Goods. At ayan, dito naman tayo sa case na Rakhalia. Buksan lang natin siya dahil ilalagay na natin yung IO shield ng motherboard, tsaka yung power supply at ang motherboard. So ayan, tinuturo ko yung pagpipwesto ng IO shield natin doon sa butas na yan. So, buksan lang natin yung plastic. So, guys, di ko alam kung paano siya i-install. Pero, basta binabanggit sa mga tutorials is itutok lang siya doon at ipupush lang yung corners para mag-lock. So, ang dapat mo na lang gawin is alamin mo kung tama ba yung pagkakaharap tsaka yung pagkakatutok. Kasi baka mamaya baligtad yung pagkalagay mo. Baligtad rin yung motherboard. So, yan. Try na natin ikabit. So, medyo kinakabahan ako. So, yan. Sabi sa mga napanood ko, ipupush lang. Pero ang totoo is, tumagal ako sa pagkabit ng IO shield dahil di ko alam kung tama pa ba yung aking ginagawa. Dahil parang ang hirap, parang hindi siya naglalak kasi. So, ayan. Binuksan ko na yung side panel. So, itong cables na to, ito yung para sa case mismo, yung para sa power, sa mga USB cables, yan. So, ito ang ating power supply na Thermaltake. So, ito yung cables niya, which is yung kulay is ketchup mustard. So, mababa lang siya. So, gusto ko siyang palitan sa future dahil baka maapektuhan pa yung aking PC components. So, papalitan ko rin yan ng black siguro yung cables dahil gusto ko sanang team ko is kulay black. Kaso na-notice nga bumili ng murang power supply dahil nga biglang binanggit na kailangan pala bibili ng power supply kapag bibiling Ryzen build. So, ikakabit na natin tong power supply sa case. So, ayan, ilulusot na natin siya sa ilalim dahil dun dapat nakapwesto ang power supply. So, ito is kasama sa case which is yung mga screws and for cable management na zip ties, ganun. So, ayan, para sa mga screws, para sa pagkabit ng mga components doon sa case mismo. So, marami siya. So, saktong-sakto lang. At may mga sobra rin pala para kapag nagkamali ka, ganun. Yan, ilagay natin sa lalagyanan para hindi mawala. So, yan, kakabit ko na siya. Pa-criss-cross pattern rin para sure. Pagpasensya nyo na kung laging ulo ko yung nakikita nyo. Dahil di ko alam. Ako lang mag-isa yung nagbi-video rin. Di ko alam na kita na pala yung ulo ko lang. Tatakpan niya yung buong video. So, ayan. Ilalagay ko na yung motherboard. So, kailangan ko itutok yung mga butas. May mga butas yan. Yung motherboard. Na kung saan doon may papasok yung screws. At ayan, nung matapos kikabit ang lahat, kinabit ko na yung power supply, SSD, HDD, at yung mga fans. So, ayan. So, bali yung gagawin ko na lang ngayon is ikakabit ko yung mga cables sa motherboard. Which is medyo komplikado para sa akin dahil di ko alam kung ano ba yung mga pagkakabitan ko. Tsaka kailangan ko na yung cable management. Ganun. At ayan guys, so nakabit ko na yung mga cables. So I'm not sure kung nasa tamang saksakan ba sila. Pero iba for sure. Alam ko naman na dun sila dapat isaksak. Pero ang kinakabahan lang ako dito yung sa mga power. Yung para sa case mismo, yung power reset. Basta sobrang liit nila guys. Sobrang hirap intindihin. Tapos ayun yung mga cables. Yan, sobrang komplikado. Mas lalo talaga yung sa case mismo na mga saksakan. So, bali yung gagawin ko na lang is ilalagay ko yung graphics card. So, bali yun lang. Sobrang dali na lang nun. Tapos ito muna yung aking fans. Sila muna yung magiging intake. Tapos, ililipat ko na lang sila sa taas kapag dumating na yung in-order kong 3 fans. At ayan, nung makabit ko na yung graphics card, okay na ang lahat, okay na yung mga cables, okay na lahat mismo. Nakasara na yung sa kabilang side panel, at ayan yung cables, at ayan, nakatago na yung the rest na mga hindi naman kailangan. So, bali ang gagawin ko na lang is itatry ko siyang i-start and i-check ko kung ma-open ba yung BIOS, kung ma-under ba siya, lahat ng parts is na-detect, ganun. So, ihiwalay ko na lang yung pinaka-final output like may setup, ganun. Siguro next video, ipapakita ko sa inyo yung pinaka-tsura ng aking gaming setup na aking ginagamit ngayon.
So ayan, nakikita nyo naman yung kwarto ko, babaguhin ko pa yan. So baka ilang days bago mabago yan. Pero baka sa upload, magkasunod lang. So ayan, at ayan, nung ma-setup ko na ang lahat, nakasaksak na yung computer, yung monitor, so nakakonect na yung keyboard mouse sa PC. So ngayon, itetest ko na lang kung gagana ba siya. Pagpasensya nyo na yung pesto ko dahil nagbibuild ako, kaya magulo. So ayan, so may ilaw yung loob. So yahoo! Ayan, so ma-under siya, F2, spam F2 para mapunta agad sa BIOS. So, ano, yun! So, lumabas na po yung BIOS, guys! So, ayun, so far so good. Umiikot lahat ng ating parts. So, grabe guys, first time ko to at ayan, chinecheck ko lahat kung gumagana ba. At taasan ko lang yung brightness dahil sobrang dilim sa video. So, 0 lang ako mag-brightness dahil parang ang liwanag niya na sa akin. So, ayan. So, check natin lahat. So, yan. So, nag-detect yung SSD, HDD, kaso yung RAM, isa lang yung na-detect. Ayun o, yung nasa dulo, yung B2. Isa lang yung na-detect, pero iayusin ko na lang mamaya. Tapos, ayun, na-detect yung motherboard, tsaka ang ating processor na Ryzen 5 3500X. So, grabe guys. First time ko nag-build nito at grabe. Sobrang saya ko dahil, ayun, first time. Gumana agad except sa nag-fail yung isang RAM. Pero madali na lang naman yun. Tatanggalin mo lang naman yun at ikakabit lang ulit ganun. Ayun, so ipapakita ko na lang sa inyo sa susunod na video yung pinaka-final build ko. Yung pinaka-setup. So, kita-kits na lang sa susunod na mga araw para sa upload ko. So, iiwan ko na tong lumang PC ko. So, bibigay ko na sa mama ko dahil, ayun, kailangan rin nila. Tsaka, binili na rin nila yun. So, ayun. So, ito na yung gagamitin ko. So, see you. Please leave a like, share, comment, and subscribe. At ayun, see you in the next video. Peace.